So may dumating sa atin guys na panibagong tech product and this is the Orion Smart Ring. And to be honest, hindi ako masyadong fan talaga ng mga smart ring. More on talagang smartwatch yung ginagamit ko. Karamihan usually yung presyo ng smart ring parang kaya mo nang makabili talaga ng mga magagandang smartwatch, which for me mas madami pang function, mas madaming features and mas madaming magagawa compared to a smart ring, 'di ba, na talagang very limited yung functionalities niya. Pero bago natin simulan yung video, this is a sponsored video. So pinadala sa atin to ni Orion para i-review. Pero wala naman silang binigay sa atin na any guidelines. So magiging honest lang din ako sa inyo kung ano yung opinion ko about sa product na to. Yun na yung video na to. So mamaya na natin pag-usapan yung presyo. So silipin lang muna natin yung dalawang kasama. So meron dito number 1 yung ring size measurement model. And kung sakaling plano nyo bumili ng smart ring pero hindi nyo alam kung anong size yung bibili nyo, good thing na nag-provide si Orion ng ganito. So at least mas affordable siya. And kung nantitrip kayo, di ba? So yan yung gamitin yung parang pinaka-ring ninyo. And now, punta na tayo dito sa actual smart ring. So, again, this is the Orion smart ring. So, very simple lang yung box niya. And pag open natin, meron tayo ditong quick guide kung paano i-connect yung ating ring. So, meron siyang application na pwede nyo i-download through Google Play Store or sa Apple App Store. So, balikan natin to. Nandito na yung ating box. So, actually, meron siya talagang packaging and around 1 month ko na rin talaga ginagamit yung product para may opinions ako kahit papano, no? And ito yung case niya. So, usually ng mga smart ring, gantong-ganto or very similar yung parang pinaka-case niya. And to be honest, nung nakita ko yung case niya the very first time, I was hoping na sana mas more on premium siya kasi, ayan, no? Di ko alam kung makikita nyo or mafe-feel nyo dito sa video. Yung quality niya, I mean, pagka-plasticky talaga, no? So, ito, parinig ko sa inyo. Tapos, dagdag nyo pa dito yung hinges niya. Kahit nung first time ko pa lang talaga siya ginamit, no? Ayan, no? Medyo mauga. Diba? Ayan, no? Nagwiwiggle siya. So, I don't know. Yung presyo niya, which babanggitin ko, is nasa around 7,000 pesos. Is medyo na-disappoint ako sa gantong quality. So actually may na-try na rin akong smart ring na nasa around 1,000 to 1,500 lang na very very similar din naman dito yung packaging niya. And kung papansinin nyo sa buong case, wala man lang any branding. Walang any text or anything. So literal, pure black lang siya. Anyway, ngayon kunin na natin yung smart ring. So, yung kinuha ko dito is the color silver. And at least naman, no, pagdating dito sa quality ng ring is okay siya. Hindi siya ganun kabigatan, hindi rin siya ganun kagaan. And very detailed siya, lalo na yung loob niya. And nandito na din sa ating manual kung paano yung right way para isuot siya. So, based dito, wearing method natin, dapat yung pinaka-sensor niya is, I think, nandito sa ilalim. So, makikita nyo naman yun dito sa ring. So, yun yung itatapat nyo pag sinuot nyo yung smart ring. And ngayon, try naman natin silipin yung pinaka-app niya. So, yung name ng app is wala man lang any related dito sa pinaka-name niya, which is yung Orion. Medyo mababa yung rating talaga niya. So, ayan, Q-ring. So, meron lang tayo dito sa Apple App Store na 2.1 star with 20 ratings. And kung titignan natin siya dito sa preview and sa description niya, walang kahit anong mention about sa branding niya na Orion. So makikita ko lang dito yung developer niya is the Shenzhen Quinsheng Wireless Technology. Pero ayun nga, sabi ko sa description niya, 'di ba, sa pictures niya, walang any branding, walang any logo, walang any mention about the word or the brand Orion. And doon ulit papasok yung thinking ko na may possibility of repackaging. And sa pagsilip naman natin dito sa Google Play Store app niya, which is ganun din yung name niya, Q-ring. So hindi rin siya masyadong nakabuti, no? So 2.7 stars din siya pero mas madaming reviews. So this time, meron na tayong 2,000 reviews and 100,000 downloads. Pero anyway, tayo na yung sumilip dito sa pinaka-app niya. So sabi ko nga sa inyo, almost 1 month na rin na sa akin tong smart ring. So madaming times ko na rin siyang ginamit and nasubukan ko na rin yung app niya and so far parang wala naman akong naging problem din naman siya. Nag-glitch, nag-lag, or nag-force close sa akin. So anyway, meron tayo ditong home. So dito makikita natin yung ating activity, sleep,
yung ating heart rate, sport record, body temperature. Sa baba, makikita nyo meron tayong activity, may sleep and me. So, ito yung activity. So, makikita nyo, as of now, walang any record kasi hindi ko siya ginamit today. Pero pag kinlik ko dito yung calendar sa taas, makikita nyo, February 2, February 3, February 4, February 5. Yan yung mga time na talagang sinuot and ginamit ko yung smart ring. Ayan, may total steps tayo, may mileage, may total calories, di ba? So, as of now, yung ring natin is 82%. So, ito yung nasa main naman natin na settings. So, meron tayong find device. Kita nyo yung ring. So, walang nagbi-blink or walang nagla-light up. Pero as soon as kinlik natin yung find device, so yan, nagla-light up na siya, nagbi-blink. Pero in reality, I think hindi siya super magiging helpful. Pero kahit pa paano siguro kung nalaglag nyo yung ring sa madilim na lugar, makikita nyo siya kasi nagbi-blink siya. So meron din tayo ditong health monitoring. So yan, full day heart rate, oxygen monitoring, full day stress, HRV monitoring, body temperature monitoring, di ba? Meron din tayong ring game. To be honest, no, talagang very basic yung pinaka-application niya. Nothing too special na para sa akin pwede magpa-justify ng pagiging around 7 to 7,500 pesos ng ring na to. Na siguro kung meron kayong spare money and talagang trip nyong bumili ng medyo may pagkamahalan na ring, so pwede nyo naman i-try pero very very basic lang siya. So meron din pala tayo dito guys na gesture controls. For music, pwede natin itong gamitin para makapag next song. Super sensitive siya. So nagde-next na siya even yung ring and mag-touch lang dito. So actually, kahit maalog lang yung daliri ko, no? Sa tingin ko, hindi dapat siya ganito nag-work kasi wala kayong matatapos na kanta pag ganito siya nag-work, di ba? Kada ganyan natin ng daliri, nagne-next song na siya. So, dapat tap twice to switch to the next song. Pero for some reason, di ba? Kada turn natin ng kamay or kahit konting alog lang, nagne-next song na siya. Ngayon pagdating dito sa short video, nag-expect ako na hopefully gagana siya sa mga short vids talaga, like for example sa YouTube Shorts. Pero pag dinouble tap naman natin, yan kahit i-shake natin, alugin natin, 'di ba? So hindi naman siya nag-i-scroll up even sa TikTok, 'di ba? Pag ginamit natin siya sa TikTok. So wala naman nangyayari, hindi siya nag-i-scroll up or something. So literal wala, ayaw niya na din mag-next. So might as well kung ganito lang din siya, mas maganda nang i-turn off ko na lang yung ating gesture control. So, ito yung website niya guys, orionsmartring.com, diba? So, ayan. So, meron tayong ring, meron tayong shop. So, kaya ako medyo skeptical sa kanya nung time na nag-try silang mag-sponsor sa akin. Kasi, first look ko dito sa pinaka-page nila, madaming magagandang videos, may mga reviews, diba? Pero pag ako yung personally na nag-search sa kanya, sa YouTube, nakakita lang ako ng isang review or dalawang review ata. Sa TikTok, may mga nakita-kita din ako pero hindi mga malalaking views. And pagdating naman dito, pag nagpunta tayo sa shop, so meron tayong yan, free, 'di ba? Meron tayong 15,000 nakalagay. Meron tayong 10,000 plus reviews. May nakalagay dito na 5 left in stock, which para sa akin lahat ng to from the 10,000 review, from the 5 left in stock, tapos may mga pa freebies dito. Lahat ng to is nagbibigay sa akin ng trigger na this is a dropshipping website talaga. So kung hindi kayo familiar sa mga dropshipping website, ang ginagawa niya is ina-outsource niya or sinosource niya yung product ng mura and ima-market niya as times 2, times 3 to times 5 depending sa owner, 'di ba? Ngayon hindi ko 100% mapoprove na this is a dropshipping website or kung ito na ba talaga yung pinaka-brand niya. Pero I expect kung ang original price niya is 15,000 for a smart ring, at least sana may magandang branding dito sa case or hindi nagwi-wiggle yung pinaka-casing niya. Ay kagaya nga ng sinabi ko, kudos naman dito sa application kasi kahit papano, medyo accurate na rin naman siya. Medyo magkalapit sila dito sa Apple Watch ko, pero very very basic lang siya. Pero anyway, ayan, meron tayong color black, meron tayong color silver, meron tayong color gold, and libre na rin naman yung sizing kit. Para sa akin, kayo na yung mag-judge. Binigay ko na sa inyo guys yung facts. Pinakita ko na sa inyo yung app. Pinakita ko na rin sa inyo yung reviews ng app both sa Google Play Store and sa Apple App Store. Pinakita ko na sa inyo yung unboxing and nagsabi na rin ako sa inyo ng personal experience ko. So sa tingin nyo guys, worth it ba yung 15,000 para sa ring na to? Comment your thoughts down below.